Kultura at tradisyon ng lungsod ng Bacolod City o tinatawag na City of Smiles. Samahan niyo ako at alamin natin kung bakit nga ba kilala ang Bacolod City bilang lungsod ng mga ngiti. Ang Bacolod City ay kilala bilang lungsod ng mga ngiti, ipinagdiriwang dahil sa kanilang mainit na pagtanggap at ang masiglang Maskara Festival tuwing Oktubre na puno ng makukulay na maskara, masisiglang kasuotan at sayawan sa kalye na nagpapakita ng kanilang pagiging masayahin at matatag kahit may pagsubok. Ang kasaysayan naman ng lungsod ng Bacolod ay nagsimula bilang isang maliit na pamayanan na pinangalan ng Masungay na itinatag noong 1770 sa isang burol na bato o pinagmula ng pangalan nito mula sa Bacolod. Lumipat sa baybayin dahil sa mga pag-atake ng pirata. Lumago ito bilang isang pangunahing sentro ng paggawa ng asukal sa ilalim ng pamamahala ng Espanya. Naging kabisera ng probinsya ng Negros Occidental noong 1884 at isang lungsod noong 1938. Kilala bilang City of Smiles ang Bacolod o lungsod ng mga ngiti. Sikat ito sa industriya ng asukal, arkitekturang kolonyal ng Espanya at sa masiglang Maskara Festival. Isa sa mga piyesta at pagdiriwang sa Bacolod ay ang Maskara Festival. Ang Maskara Festival ay ginaganap tuwing linggo na nagtatapos sa huling Sabado ng Oktubre. Bagamat ang mga pangunahing aktibidad ay dating nasa linggo ng Charter Day ng Bacolod o Oktubre 19. Nagsimula ito noong 1980 sa gitna ng krisis sa asukal at trahedya ng MV Don Juan. Bilang festival ng mga ngiti, para magbigay liwanag sa mga tao na nagtatampok ng street dance, parada ng mga maskara, carnival, food fest, beauty pageants, at iba pa para ipagdiwang ang mga pagiging matatag ng Bacolod. Pangalawa ay ang Bacolodiat Festival. Ang terminong Bacolodiat ay nagmula sa mga salitang Bacolod at Laudiat na nangangahulugang pagdiriwang. Ang pagdiriwang na ito ay ginaganap mula sa huling linggo ng Enero hanggang sa unang linggo ng Pebrero sa bawat taon. Ang kaganapang ito ay kilala bilang Chinese New Year ng Bacolod. Maaakit ang mga turista at bisita sa Lantern Dance Parade, sa mga cultural event, sa Imperial Event at sa Chopsticks Alley na tanging naranasan lamang sa nasabing kaganapan. Kapansin-pansin din ang pagdiriwang na ito dahil sa mga Dragon at Lion Dance. Mayroon ring mga sikat na pagkain sa Bacolod at isa rito ay ang Chicken Inasal. Ang ikonikong Chicken Inasal ng Bacolod ay isang must-try para sa sinumang manlalakbay. Minarinahan sa mga lokal na pampalasa tulad ng kalamansi, lemongrass at bawang. Ang inihaw na putahing manok na ito ay naghahatid sa kakaibang sipa ng lasa na kumukuha sa esensya ng culinary heritage ng Bacolod. Pangalawa ay ang kansi. Ang kansi naman ay ang sagot ng Bacolod sa comfort food. Isipin ang maasim na lasa ng sinigang na pinagsama sa malinamnam na yaman ng bulalo. Ang nagpapabukod tangi sa putahing ito ay ang paggamit ng katutubong prutas na batuan na nagbibigay sa sabaw ng kakaiba nitong asim. Pangatlo ay ang piyaya. Ito ay isang masarap at lapad na pastry na mas matamis at malasabaw na palaman tulad ng muscovado sugar at minsan ay nilalagyan ng ubi o mangga. Isa nitong minamahal na kakainan mula sa Visayas, perpekto para sa pagbibigay kasiyahan sa iyong matamis na panlasa. Ang Bacolod City ay kilala bilang sugar capital ng Pilipinas, ay matagal ng sentro ng kasaganaan kung saan ang yaman mula sa tubo ay nag-angat dito bilang isa sa pinakamayamang lungsod sa Visayas na nagpatibay sa pagpapahalaga ng mga Negrense sa lupa bilang mahalagang pamumuhunan. Ang Negros Occidental, kung saan matatagpuan ang lungsod ng Bacolod, ay kilala bilang sugar bowl o kamalig ng asukal ng Pilipinas dahil gumagawa ito ng mahigit kalahati ng asukal ng bansa.
Ang pinagmula ng bulkan ng Negros ay nagbigay sa isla ng matabang lupa na ginagawa itong perpekto para sa agrikultura. Ang Bacolod ay kilala rin bilang masining. Isa sa mga sining sa Bacolod ay ang Banig Art. Ibinibita ng isang artist sa Bacolod City ang kanyang mga painting na gumagamit ng banig bilang canvas nito. Kwento ng Negrense artist na si Giljan Quiamco, 5 taon gulang pa lang siya nang magsimulang maging mahilig sa sining. Kung noon ay gumagamit siya ng ordinaryong banig para sa kanyang mga obra, ngayon ay isinusulong na rin niya ang paggamit ng mga produkto ng indigenous communities sa Mamaylan City at Southern Negros Occidental na gumagamit ng damong tiko. Ang Yellow Spark ay kilala rin bilang magandang nakapreserbang mga bahay na may kasaysayan. Itinayo ito noong 1920s ni Dr. Mariano Yolo, ang ancestral home ng pamilya Yolo at may maraming magandang tampok. Ang mga bisita ay nagustuhan ang mga fountain, estatwa ng mga griffon at lion at mga masalang ukit. Ang bahay ay may malaking bintana na nagpapahintulot na maraming hangin, kaya't napakalamig sa loob. Kahit na sa mga mainit na araw, pangunahin itong ginagawa sa kahoy at puno ng mga heirloom, artifact at mga masayang bagay mula sa Roaring Twenties na nagugustuhan ng mga mahilig sa kasaysayan na imbestigahan. Ang Yellow Spark ay matatagpuan sa 6 Rosario Street, Bacolod City. Ang mga paglilibot kasama ang isang tour guide ay nangyayari tuwing Sabado ng hapon. Hindi hinihikayat ang walk-ins dahil ang bahay ay tinitirahan pa rin nilang miyembro ng pamilya Yolo. Ang Bacolod ay mayroon ring pasyalan at mga atraksyon. Isa na rito ay ang Negros Museum. Ang Negros Museum ay matatagpuan sa Bacolod City at nag-aalok ng isang nakakaingganyong karanasan na nagkukwento sa kasaysayan ng rehiyon ng Negros. Hindi tulad ng mga tradisyonal na museo na nakatuon sa mga artifact, binibigyang buhay ng isang ito ang lokal na kasaysayan sa pamamagitan ng mga interactive na display. Bagamat pangunahing nakatuon ito sa mga bata, ang mga matatanda ay masisiyan din sa pag-alam tungkol sa nakakagulat na papel ng Negros sa pagbuo ng Republika ng Pilipinas. Pangalawa ay ang Museo de la Salle. Ang Museo de la Salle ay isang museo na nakabase sa paaralan sa lungsod ng Bacolod. Bukod sa pangunahing koleksyon nito ang mga relihiyosong artifact, nagtatampok din ang museo ng mga espesyal na exhibit na nagpapahintulot sa mga guro, mag-aaral at sa komunidad ng Negrense na mas napalalim ang kanilang pagpapahalaga sa pamana ng kulturang Pilipino. Pangatlo ay ang San Sebastian Church. Ang simbahan ng San Sebastian ay isang napakamanghang makasaysayang yaman sa lungsod ng Bacolod, Pilipinas. Itinayo ito noong dekada 1880 ng mga Agustinian Recollects at ang arkitekturang may inspirasyong Gothic ay isang napakagandang tanawin. Kilala ang simbahan sa mga matatayog na tuktok nito, masilimuot na ukit at magagandang bintanang salamin or stained glass na nagpapakita ng mga tagpo mula sa Biblia.